Bakit mahalaga ang pagsamba ayon sa Biblia? Sa videong ito ay pag-uusapan natin kung ano ang kahalagahan ng pagsamba sa buhay ng isang tao. Pero bago natin simulan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ano ang pagsamba? Ang pagsamba ay isang mahalagang bahagi ng buhay espiritual ng isang Kristiyano o isang mananampalataya. Ayon sa Biblia, ito ay isang paraan ng pagpapakita ng paggalang, pasasalamat at pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. At narito nga ang ilang mga dahilan kung bakit napakahalaga ng pagsamba sa buhay ng isang tao ayon sa Biblia. Una, ito po ay utos ng Diyos. Ang pagsamba ay isang utos mula sa Diyos. At basahin nga natin ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito sa aklat ng Exodus chapter 20 verse 3 to 5. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. Napakalinaw po na sinabi ng ating Panginoong Diyos na siya lamang ang dapat nating sambahin at hindi ang mga Diyos-Diyosan. At ipinapakita nga po dito na ang pagsamba ay isang pangunahing tungkulin ng tao bilang nilikha ng Diyos. Pangalawa, pagpapahayag ng pag-ibig at pagpapasalamat sa Diyos. At basahin nga po natin ang sinasabi sa aklat ng Mateo chapter 22 verse 37. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Isa sa pinakamabisang paraan upang maipakita natin sa ating Panginoong Diyos ang ating pag-ibig at pasasalamat sa Kanya ay sa pamamagitan ng pagsamba. Pangatlo, pagpapalakas ng pananampalataya. At basahin naman natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Roma chapter 10 verse 17. Kaya nga, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sa pagsamba, nakikinig po tayo ng salita ng Diyos na siyang nagpapalakas sa ating pananampalataya. At ito ang nagiging gabay natin para tayo ay mamuhay ng tama. Pang-apat, pagpapahayag ng pagpapakumbaba at pagsunod sa Diyos. Ang pagsamba ay isang paraan na pagpapakita natin ng ating pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At basahin nga natin ang sinasabi sa aklat ng Santiago chapter 4 verse 10. Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Sa pagsamba ay kinikilala natin na tayo ay nangangailangan ng Diyos sa ating buhay. Panglima, paghahanda sa buhay na walang hanggan. At basahin nga po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito sa aklat ng Apokalipsis chapter 7 verse 9 to 10. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. At nagsisigawan ng tinig na malakas na nangagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Dito nga ay inilarawan ang isang pangitain na kung saan ang lahat ng mga bansa at lahi ay sumasamba sa ating Panginoong Diyos na nasa langit. At ang ating pagsamba dito sa lupa ay isang paghahanda para sa walang hanggang pagsamba sa kaharian ng Diyos.
Ang pagsamba ay hindi lamang isang ritual, kundi ito ay isang pusong nakatuon sa Diyos. Ito ay pagpapahayag ng ating pananampalataya, pagmamahal at pagsunod sa Kanya. Kaya't bilang mga Kristiyano, nararapat natin itong gawin ng may tapat at pusong sumasamba sa Diyos. Kung ikaw nga ay nanood ng videong ito at nakaabot ka hanggang dito, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang dahilan kung bakit kailangan nating sumamba sa ating Panginoong Diyos? Sana po ay nakapagbigay aral ang maikling bidyong ito sa inyo. Maraming salamat! God bless everyone!